Glory to God. Isang maganda muling umaga sa inyong lahat at pagpalain tayo lahat ng Diyos sa umaga pong ito. Kayo po na nakasumpong at susubaybay. Ako po ay naniniwala na ang salita po ng Diyos ay isang biyaya at pagpapala kapag ito'y dumating sa mga tao. Sapagkat ito po ay nakapagpapalakas ng ating loob, nakapagpapatibay ng ating pananalig sa Diyos. Hallelujah! Glory to God! Sa umaga pong ito, ang ating pong pag-aaralan ay hanguin po natin sa aklat ng Efeso sa sulat ni San Pablo. Ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 10, ito po ay isang talata lamang. Ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 10, tayo kanyang nilalang, nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noong pamanguna. Ulitin ko po, ang ating pong topic ngayong umagang ito ay ating pong hahanguin sa Ephesians chapter 2 verse 10. Ito po ang sabi po, tayo kanyang nilalang, nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa ating noong pamanguna. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Hallelujah! Glory to God! Iwan po natin ang mga sandaling ito sa pakikinig ng kanyang salita. Hallelujah! Ang topic pong ito ay isang talata lamang pero punong-puno po ng aral ang makukuha po natin dito sapagkat malalaman po natin dito kung bakit tayo ginawa at nilikha ng Diyos. Ang ating po pag-aaralan ngayon ay pamagatan po natin, we are made by God. Tayo po ay ginawa ng Diyos o tayo nilikha ng Diyos. Diba? Taas nga po ang kamay ng nilikha ng Diyos. Hindi lamang po ang iyong nanay, hindi lamang po ang iyong tatay ang gumawa sa inyo, sa ating lahat, kundi tayo po ay katuwang ng ating nanay at tatay, ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Amen? Hello? Gising po ba kayo dyan? Now, misa sa ating buhay, hindi natin po naunawaan kung bakit po tayo ay narito sa daigdig nito. Minsan, hindi po natin naiintindihan kung bakit tayo nag-exist. Dumating o isinilang sa mundong ating ginagalawan. Marahil tayo po ay nabubuhay sa mga maling akala. Dahil minsan, may isip natin na ganito ba talaga ang buhay? Pagkatapos mong isilang sa daigdig, lalaki ka, mag-aaral, magtatrabaho, mag-aasawa, o magpapamilya. Mabibili mo yung mga bagay na gusto mong bilihin kung ikaw may magandang pinagkakakitaan. Hanggang sa ikay tumanda, magkaapo, magkaanak, magkaapo, hanggang sa bawian tayo ng buhay. Minsan, akala natin, kaya tayo narito para lamang magtrabaho, kumain, kumita, uminom, magsaya. Marahil minsan, ganun lang ating pagkakakilala kung bakit tayo narito. Tandaan po natin na hindi po tayo nag-exist sa daigdig nito na wala dapat tayong gawin. Sapagkat napakaraming mga maraming pagkakataon na hindi po nagisnan ang daigdig na ating kinalalagyan. Katulad po ng mga bata pa lang sa sinapupunan. Sila po ay hindi na natutuloy at sila po hindi po nila nakita ang ginawa ng Diyos sa ibabaw ng daigdig. Kaya napakapalad po natin sapagkat ikaw at ako ay namamasdan mo na yung dalawang mata o nadarama mo ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay.
Nakikita mo ang kamangha-mangha gawa ng kanyang kamay, ang karagatan, ang kabundukan, ang mga bagay na kamangha-mangha at kahanga-hanga na hindi magagawa ng sinumang tao. Ginawa ng Diyos yan, mga kapatid, para masabi mong may Diyos na gumawa ng bagay na ito. Sa pamagitan ng bagay na yan ay makikilala mo talaga at malalaman mo may Diyos sapagkat walang ibang pwedeng gumawa ng mga bagay na yan. Now, ang sabi po doon sa ating binasa, tayo kanyang nilalang, nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus para ano? Upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ang dahilan po pala, kaya tayong tao ay nag-exist sa daigdig na ito para tayo ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa at para sa Diyos. Amen? Amen. Ang tanong, kung gano'n ang layunin ng Diyos sa ating buhay, bakit marami pa din mga tao ngayon ang patuloy na gumagawa ng kasamaan o nagiging masama? Ano ang dahilan? Bakit kung gano'n ang layunin ng Diyos at ang Diyos ay makapangyarihan, bakit may mga tao pa din na kailangan magbago ay hindi mabago-bago ang buhay? Kapatid, ang ating mga mahal sa buhay o sino pa man gusto mabago sa ating buhay ay hindi natin kaya kung hindi ito gagawan ng paraan ng Diyos na gumawa ng iyong buhay. Amen. Hindi po natin kaya magbago sa ating sarili at hindi po natin kaya makapagbago ng ating kapwa. Pero ako'y naniniwala, lahat ng bagay na yan ay walang imposible sa Diyos na gumawa ng ating buhay. Hallelujah! Minsan, may pagkakataon na gusto natin magbago ang ating kapwa, pero minsan yung ating sarili, hindi natin nakikita na kailangan ding may baguhin. Ang sabi po doon, bakit may mga taong patuloy sa paggawa ng kasamaan? Ano ang dahilan? Ano mga dahilan? Sapagkat ang mga taong ito marahil ay hindi pa nakasusumpong sa Diyos. O hindi nila siniseryoso ang pakikinig ng mga aral patungkol sa Diyos. Amen? Maaring binabaliwala nila ang salita ng Diyos sapagkat ang nais nila ay gawin yung kanilang sariling kagustuhan. Mahirap mabago ang ganong tao. Kaya nga, minsan mapapansin mo, mahirap magbago ng paniniwala. Mahirap yan. Lalo na kapag kaya kinagising sa isang reliyon na kung sana'y malaya kang gumagawa ng kasalanan. Mahirap baguhin yan. Hindi ka pwedeng baguhin ng sino pa man. Subalit, ang makapagbabago lamang ng tao, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Maliban na ang salita ng Diyos, mga kapatid ko, mapakinggan, panampalatayaan ng isang tao, sinunod ng isang tao, doon lamang magkakaroon ng pagbabago ang mga taong gumagawa ng kasamaan. Hello? Amen. Now, ano ang dahilan? Hindi pa nila nakikilala ang Diyos. O kaya'y binabaliwala nila ang salita ng Diyos. Kasi hindi po sapat na kilala mo lang na may Diyos eh. Hindi po sapat yun. Kasi maraming mga tao na nakakilala sa Diyos. Ay doon na nga sa mga ginawa ng Diyos eh. Makikilala na natin ang Diyos eh, di ba? Makikilala natin ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay invisible. Doon na makikilala natin siya eh. Di ba? Napakadaling makilala ng Diyos para sa isang tao. Ang mahirap lamang ay magkaroon ka ng isang magandang relasyon o ugnayan sa Diyos. Ino napakahirap para sa isang taong ayaw makinig ng kanyang salita o magbaliwala sa kanyang salita. Now, ano sabi po doon?
may hamon po ang Diyos sa atin. Ang sabi po niya, kung talaga, basahin po natin yung Ephesians chapter 4 verse 21. Ano po sabi po doon ni Pablo sa mananampalataya ng taga-Epeso? Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya, kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya, at naturuan kayo ng katotohanan na kay Kristo, na kay Jesus. Ano sabi po doon? Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Ano sabi doon? Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Ano ba yung dating pamumuhay natin bago tayo masumpungan ng Diyos? Maglalasing, babaero, chismusiro, chismusira. Diba? Tawag dito, maraming bisyo. Minsan mamamatay tao, maniniwang puri sa kapwa-tao, mapag-alipusta, di ba? Di ba minsan, tawag dito, pista-iwo. Di ba? Alam ba ninyo pista-iwo? Mahilig siyang pintasan yung kanyang kapwa. Di ba? Ang sabi po doon, kung talagang pinakinggan ninyong aral yan at datuwa kayo ang katotohanan ng kay Kristo, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pita. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pita. Ano ba yung pita? Yung pita ng ating tawag dito, laman, o yung pita na ating mga mata, yung gusto na ating sarili. Hindi yung pita na tinapay. Hindi yung pita na tinapay, At sabi nun, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Hello? Ano ibig sabihin dito? Babaguhin na natin ang laman ng ating isipan. Babaguhin na natin ang ating ano ba yung diwa? Yung ating damdamin. Galing. Palapalan ng Panginoon. At ang dapat makita sa iyong bagong pagkatao na nilikhang kalawawan ng Diyos, kalawawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Maliban pala hubalin natin ang mga ganong kasalanan o kasamaan sa ating buhay, saka pala makikita natin yung gusto ng Diyos sa isang tao. Amen? Saka pa lamang. Kaya sabi doon, ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalawawan. Tingnan mo yung katabi mo, kalawawan ba ng Diyos yan? Maaaring masabi mo, hindi ang kalawawa sapagkat maaaring panguyan. Maaaring hindi kaya-ayang hitsura, pero hindi po yun sa physical. Tandaan po natin, yun po ay sa spiritual. Kasi nung magsalita ang Diyos noong unang panahon, siya nasa espiritu. Lalangin natin ang tao na ating kawangis. Wala pa si Kristo nun sa physical. Diba? Kaya sabi doon, ito ang dapat ating gawin. Minsan, bakit may mga taong patuloy sa paggawa ng kasamaan? Ayaw kasi nila ng liwanag. Pag binasa mo yung John chapter 3 verse 20, ano po sabi doon? Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw. Ayan. At hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Sino ba yung ilaw dito? Si Jesus. Si Jesus. Ayaw na iba sa Panginoon. Ayaw na iba ng salita ng Diyos. Ayaw na iba na sila itama. Biruin mo nga naman. Ikaw ay minana mo yung iyong minana mo yung pagsusugal mo. Minana mo yung pambababae. Minana mo yung paglalasing. Minana mo yung mga bisyo kung saan-saan. Bakit hindi maiwan ng tao yan? Hindi naman kakambal ng tao yung bisyo. Ikaw ba nakakita na isang tao na ipinanganak, kakambal na yung sigarilyo?
Kakambal na yung alak? Kakambal na yung kanyang babae? Wala eh. Naisilang ka, kahit kambal ka, tao pa din. Yung iyong kasama. Bakit tayo ng tao sa ilaw? Bakit tayo nila kay Kristo? Kasi, pagka itinaka kay Kristo, maraming bawal. Maraming bawal. Hindi mo na magagawa yung dati mong ginagawa na nagpapasaya na yung pita ng laman. Kasi salita na, si Kristo na magdidisiplina sa iyo eh. Hindi ka na doon magchichismis. Hindi ka na doon magmumura. Hindi ka na doon, tao dito, gagawa ng anumang mga bagay na alam mong masama. Diba? Kaya ayaw iwan ng iba yun. Doon sila nasisiyahan. Doon sila natutuwa. Doon sila masaya. Pero sa totoo lang, ang sabi doon, kapag tayo tumatanggi sa ilaw, ayaw nating mahayag ang masama nating ginagawa. Now, kung ang plano ng Diyos sa ating mga tao ay gumawa ng mabuti, ano po ang dahilan? Bakit hindi magawa-gawa na isang tawang mabuti? Samantala, sinabi naman ng kanta ni Andrew, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Diba? Now, basahin po natin 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Bakit ang tao hindi po magawa niya yung dapat na mabuting gawin ng tao sa kanyang kapwa-tao? Sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila ay binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Palakpakan ng Panginoon. Ang dahilan pala, kaya ayaw lumapit ng iba sa ilaw. Ang sabi yun, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip, sabi mo nga isip, ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. May sariling Diyos ang daigdig na ito. Tandaan po natin na ang ating po kinalalagyan ay malaki yung parsitipasyon o pag-aari dito ng kalaban ng Diyos. Kasi kahit yung panahon ng mga ni Kristo at ng mga alagad, mismo si Kristo nga nakita niyang si Satanas nahulog mula sa langit eh. Saan siya bumagsak? Dito sa kalupaan. Kaya nga lagi ko sinasabi, kapag ikaw ay dumating sa isang tahan at sinabihan ka na, oy, hulog ka ng langit, makakalibre ako sa'yo. Huwag kang papayag. Isa lang ang hulog ng langit, si Satanas. Hindi ka biyaya doon. Tatandaan natin yan. Huwag kang papayag. Isa lang ang hulog ng langit, si Satanas. At ano pa ang sinabi ng Biblia? Pag binasa mo yung 1 John chapter 5 verse 19, ang ating mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kalaban. Kaya minsan, may bagay kang gusto mong gawin, hindi mo magawa-gawa. Alam natin tayo anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, ano sabi doon? Alam natin tayo anak ng Diyos. At ang buong sanlibutan, ay ng Diablo. Yan. Napapailalim tayo sa kapangyarihan ng kalaban. Kaya minsan, gusto mo gumawa ng mabuti, ikinahihiya mo pa. Minsan, gumagawa tayo, gusto natin gumawa ng mabuti, ikinahihiya natin. Pero kapag gumawa tayo ng masama, minsan di tayo nahihiya eh. Amen? Diba? Natatandaan ko pagka ako'y nauwi ng probinsya. Ako'y maraming dala lagi pagka umuwi ako, pabalik. Sabi na iba, hindi ka ba nahihiya niyang may dala ka lagi ng marami? Sabi ko, bakit naman ako mahihiya? Ay, hindi ko naman ito ninakaw. Yung nga magnanakaw, hindi nahihiya magbitbit ng ninakaw niya eh. Di ba? Kasi may mga tao na feeling nila ay, tawag dito, ang feeling nila ay
mayaman, ayaw magbitbit ng mga bagay na material sa karamihan ng tao. Iniisip nila nakakahiya. Eh ako, hindi ako nahihiya na may pasan ako ng sako ng saging sa karamihan ng tao Di ba? Hindi ako nahihiya. Hindi ko naman ninakaw yun Di ba? Pero yung iba nahihiya. Ewan ko ba? Di ba? Hindi naman gumagawa ng masama, nahihiya. Pero kapag gumagawa ng masama, nahihiya. Hindi nahihiya. Di ba? Misa hayagan na. Pinagmamalaki pa yung ginagawang masama. Di ba? Minsan may tawag dito, may maririnig ka na, ang dami namin na inom kagabi. Kami nag-beer house kagabi. Mga ganyan-ganyan, di ba? Pinagmamalaki pa yun, hindi nahiya. Di ba? Minsan sasabihin, 3 babae ko nga Hindi na nahiya yun. Di ba? Pinagmamalaki pa yung kanyang kalukuhan. Diba? Hindi po dapat ganun. Kapag ikaw ay anak na ng Diyos, hindi mo na dapat ipagmalaki yung ganung bagay. Ay pagmamalaki mo yung pagkakakilala mo sa Diyos na gumawa ng iyong buhay. Amen? Ano sabi po doon? Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ang daigdig nito. Sila ay binulag nito upang hindi nila makita ang liwalag ang mabuting balita tungkol sa kaninningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya kung tayo hindi naniniwala sa mabuting balita, hindi natin pinaniniwalaan si Kristo. Sapagkat si Kristo ang kaninningan ng Diyos Ama. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kung ano yung itsura ng Diyos, ganun din siya. Kaya kung hindi tayo naniniwala sa salita ng Diyos, hindi tayo naniniwala kay Kristo, ibig sabihin yan, hindi ka din naniniwala sa Ama na may gawa ng langit at lupa. Amen? Kaya minsan, sabi ko nga, minsan, nagtatangka tayo na, lalo pagka yung mga nagbabagong taon, nagsusulat tayo na ang sinasabi natin, gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. New Year's resolution. Amen. New Year's resolution. Hanggang ngayon, wala solution. Amen? Di ba? Kaya ako natatawa talaga dun sa pinakita mo ni kuya mo kahapon Pasapasaan yung cross. Ewan ko kung bakit nagmura yun. Di ba? Napakalutong ng sinabi niya Kaya may nagsabi doon na, nagmura. Si Jesus daw. Nagmumura si Jesus. Pinasan yung cross tapos magmumura ka. Kung iisipin mo, ano yan? Nagpasang ka pa niyan. Anong dahilan? Bakit nagpapasang ka niyan? Alam niyo, pagka ginagawa natin yun, iniinsulto natin ng Diyos. Ginawa na niya yun para sa iyo Ang kinakailangan mo na lamang nito, makinig ka ng salita ng Diyos, tanggapin mo ang salita ng Diyos, manalig ka sa salita ng Diyos, sundin mo ang salita ng Diyos, doon magkakaroon ng pagbabago ang ating buhay. Amen. Hindi mo na kailangan pasanin yung cross. Kung gusto mo magpasa ng cross, yung pununan yung putulin mo, yun ang pasanin mo. Di ba? Sabi ko nga, kung akong humahataw doon sa may pasaan ng cross na yon, baka hindi po basta hataw ang abutin niya sa akin. Baka martilyuhin ko pa siya. Hindi. Baka mapasama ang hataw ko sa kanya. Di ba? Biruin mo. Nung si Kristo yung nagpasa ng cross, sinampal si Kristo. Dinuraan. Sinipa, tinadyakan, hinataw. Nagmura ba si Kristo? Hindi. Sinaklo ba ng tawag dito, ng kumunang tinig? Gano'ng kasakit yun? Hindi siya umimik. Ay, ikaw. Yung kuwas ng maliit, pasapasaan mo, iniinsulto ka, ginagalit ka, anong ginagawa mo? Minura mo yung mga tao. Anong klase mayroon tayo? Insulto yan sa Diyos. Iniinsulto natin ang ginawa ng Diyos. Hindi na natin kailangan yung bagay na yan. Nangyari na yan.
Tayo nasa makabagong panahon na. Salita lang ng Diyos ang makapagbabago sa buhay ng tao. Tandaan po natin yan. Now, ano po ang kaya naman natin kontrahin yung mga kalaban ng Diyos eh. Kaya naman natin kontrahin yan. Kasi hindi lamang natin alam ang pangontra kasi hindi nga tayo nananampalataya sa Diyos eh. Pag binasa natin yung yung Lucas chapter 10 verse 19 at saka yung Santiago chapter 4 verse 7. Ang sabi ng Santiago chapter 4 verse 7, pasakop kayo sa Diyos at labanan ninyo ang dyablo at lalayo siya. Sa Lucas 10:19. Ibig sabihin niyan, may mo ka palang kapangyarihan para labanan ang masamang elemento na gumugulo sa iyo. Ang lahat ang umuudyok sa isipan para gumawa ka ng kasamaan, kaya mo labanan pala. Binigyan ka ng Diyos ng authority. Pwede nananalig at nananampalataya sa Diyos. Bakit? Sapagkat binigyan tayo ng kaisipan ng Diyos ng katulad ng kaisipan niya eh. Ano sabi ng Lucas chapter 10 verse 19? Ano sabi doon? Bigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Yun. Walang Hindi po literal ito. Hindi ko nasulat dito at sinasabi ng Biblia na binigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa ahas. Hindi po literal ito. Baka mami makakita ka ng ulo pong tapakan mo, kagating ka, mamatay ka. Baka makakita ka ng alakdan, hipuin mo o halik-halikan mo dahil natutuwa ka, kagating ka. patay. Ang mga hayop na yan ay sumisimbolo sa kaaway ng Diyos. Di ba yung ahas yung tumukso kay Eva at kay Adan? Di ba? Ini nagre-represent na kalaban ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak. Ano sabi doon? Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yurakan sa Yan! Yurakan! Ang kapangyarihan ng kaaway. kaaway ng Diyos. Walang makapipinsala sa inyo. Tingnan nyo. Bakit hindi natin magawa yan? Kasi hindi tayo naniniwala sa Diyos. Hindi tayo nananampalataya sa Diyos. Hindi tayo nagpapasakop sa Diyos. Dahil sabi ng Santiago, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo siya at siya lalayo sa inyo. Hindi naman totally siya sasabihin natin, pupunta na siya sa ibang lugar, lalayo lang siya. At tandaan po natin, lagi siya naghihintay sa iyo na ikaw ay galitin at tuksuin. Lagi siya naghihintay. Lalayo lang siya. Aangat lang siya. Diba? Now, balik tayo doon sa ating pinag-aaralan. Bakit nga ba tayo nilikha ng Diyos? Ano ang kanyang layunin at plano sa atin? At nang hindi pa nakakakilala at makakakilala pa sa Diyos. Bakit tayo nilikha ng Diyos? Ano ang dahilan? Una, upang tayo maging kagalakan ng Diyos. Yan ang katotohanan. Naniniwala kayo doon? Amen. Mamaya bibigyan ko ng verse yan. Ganito, i-example ko sa inyo. Pag ikaw ay nanay at tatay na, bago ka, tawag dito, pag bagong kasal kayo na inyong asawa, pagka kayo biniyayaan ng Diyos ng anak, natutuwa ka na doon pa lamang pagka gumagalaw na yung anak doon sa tiyan mo. Naisip mo na, oy, magiging tatay na ako. Ang sarap. Lalo na pagka, yung asawa mo yung nanganak na, mapapaiyak ka hindi sa lungkot kundi sa gala. Naranasan ko po yan. Naranasan ko yan nung si kuya mo ipanganak ng mama niyo. Nakaka-excite na. May sasabi mo sa sarili mo na, oy, kaya ko din palang gumawa ng tao sa tulong ng Diyos. Di ba? Masaya. Nagkagala ka ng isang nanay at tatay. Magkaroon ka ng supli, magkaroon ka na anak. Kaya tingnan po ninyo, pagka isang mag-asawa hindi nagkakaroon ng anak, malungkot ang buhay nila.
Napakalungkot, Kuya Eddie. Kahit sabihin mo mayaman ka, kung wala kang anak, parang walang halaga. Ang mga araw na dumawala sa iyong buhay, kahit sabihin mo, kaya mong bilhin ang lahat ng bagay. Pero kahit ikay mahirap pati kay may anak, masaya ka. Kahit ang anak mo minsan pasaway, masaya ka pa din. Diba? Kahit minsan nagtitimpi ka na sa kakulitan ng iyong anak, masaya ka pa din. Bakit ganun? Yan yung pagiging nanay at tatay. Kagalakan ng nanay at tatay yung kanyang anak. Kung yun ay kagalakan ng nanay at tatay ang kanyang anak, kahit yun ay makulit, tayo din po ay kagalakan ng Diyos na gumawa sa ating buhay. Genesis chapter 1, verse 31. Pakibasa. Nalikhain ng Diyos ang tao at ang lahat ng bagay. Ano sabi ng Diyos? Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan, ayun. Di na. Ito ang sabi niya, Genesis chapter 1 verse 31. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa. Sabi lahat ng ginawa, kasama ba yung tao? Kasama ka doon. Kasama ako doon. Lahat eh. Ang sabi doon, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Di ba? Pag yung anak mo, pagka kay nanay at tatay na, pag yung anak mo nalakad na, di ba? Kahit nadadapa siya, natutuwa ka na kasi normal yung anak mo. Di ba? Normal. Kasi malungkot din naman ang buhay. Kung halimbawa yung anak mo, hindi makalakad. Di ba? Malungkot din yun. Pero pag nalakad na, doon masasabing normal yung anak ko, salamat sa Diyos. Nagagalak ka lalo. Pag nagsasalita na lang. Lalo na pag nagsasalita na. Di ba? Ang unang tatawagin lagi. Nakapansin ko yan. Papa, Mama. Di ba? Kaya, kung ang tao nagagalak ka, ang Diyos pala, kaya tayo nilikha upang maging kagalakan ka ng Diyos. Diba? Di ba ikaw natutuwa nun? Na ikay maging kagalakan ng Diyos. Natutuwa siya sapagkat ikaw ang siya nagpapatuloy ng misyon sa ating panahon. Natutuwa siya sapagkat tumutulong ka sa iyong kapwa na hindi ka humihingi ng kapalit ni anuman. Diba? Kaya masaya na ako na ang salita ng Diyos ay maibahagi ko na hindi ako humihingi ng kapalit eh. Masaya na ako nun. Hindi pa ako naghahangad ng kapalit dito sa mundo. Dahil nauubos yun. Ang inaasahan ko at pinanampalatayaan ako at pinaniniwalaan, kapag ginawa ko ang bagay nito ng libre, mas malaki ang biyaya na tatanggapin ko sa kaharian ng Diyos na ating makapangyarihan. Kaya libre ito, libre. Hindi po ako naghihingi dito. Ni isang kusing hindi po ako naghihingi para ibayad sa aming pong paglalay. Ito ang kagandahan. Tandaan natin yan ha. Kaya tayo ginawa ng Diyos para tayo maging kanyang kagalakan. Sikapin natin yun. Na tayo maging kagalakan ng Diyos. Hindi yung lalapit lamang tayo sa Diyos pag may kailangan. Pag naibigay na, wala na. Diba? Hindi mala tayo magpasalamat sa Diyos. Dahil akala natin, kaya tayo narito, ganun lang. Ganito lang. Kaya ka narito, para lang sa iyong anak. Kaya ka narito, para lang sa iyong asawa. Kaya ka narito, para lang sa kayamanan ng sanlibutan ito, hindi pa. Alam natin may mission tayo, pero dapat alamin natin, ano ba yung mission yun? Mission impossible ba? May mission tayo para sa Diyos at sa ating kapwa. Yan ang unang dahilan. Upang tayo maging kagalakan ng Diyos. In-example ko yung pagiging ama at ina, di ba? Ikalawa, bakit tayo nilikha ng Diyos? Ano ang kanyang layunin at plano sa ating nakakilala na at makakakilala pa? Ikalawa,
upang iukol natin ang ating sarili sa paglilingkod sa kapwa-tao at sa Diyos. Ito po ang the best na sinasabi upang iukol natin ang ating sarili sa paglilingkod sa kapwa. Kaya dapat talaga kung iisipin natin, dapat ang salita ng Diyos ipinangangawal ng libre, sapagkat ito na may libre na ibinigay ng Diyos. Kung may mga bagay tayo na, ang gawain ng Diyos nangangailangan ng pera, pero wag naman laging pera ng pera. Mas magaling kung ipangangawal natin ang salita ng Diyos ng libre. Sabi mo nga libre. Libre. Diba? Mas maganda yun. Mas malaking gantimpala yun. Ang sabi ng ating topic, ng ating binasa, tayo kanyang nilalang nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Sabi mo, paggawa ng mabuti. Paggawa ng mabuti. Ano ba naiisip ninyo na dapat gawing mabuti natin? Masisya ng ating kapwa, malulugod ang Diyos. Dapat, lagi iniisip natin na paano masisiyahan o matutuwa ang ating kapwa at ang Diyos sa atin. Diba? Nakalasan na ba ninyong magbigay? Magbigay? Yes. Doon sa mga tao na talagang walang-wala. Alam po ninyo, napakasarap pong magbigay kaysa sa tumanggap. Lalo na kung bibigyan mo yung mga tao na walang-wala na. Yung hindi makakatulong, hindi makakapagbalik sa iyo ng sukli sa ginawa mong kabutihan. Kaya sila sabi ng Biblia kapag naghanda ka, anyayahan mo yung mga pingkaw. Yung mga tao sa lansangan na walang makakain. Yan lagi sinasabi niya, bakit ganun ang panawagan ng Diyos? Hindi ba pwede yung kumpare ko? Hindi ba pwede yung aking kaibigan? Hindi ba pwede yung aking kapitbahay? Pwede naman yun. Pwede naman yun Ang kaso nga lamang, pagka sa handaan, inimbitahan mo yung kaibigan, yung kakilala, o yung kapitbahay mo, pag naganda yun, maalaala ka nun, bibigyan ka din. Nakaganti na siya. Diba? Samantalang, kapag ginawa mo na mabuti yung mga tao hindi makatutulong sa iyo, mga kapatid, malaking biyaya yun sa langit. Ang Diyos ang magbibigay at magbabalik nun para sa iyo. Amen? Ay minsan, pabuwitong natin bigyan yung mga taong mas malaking magbigay kaysa sa atin Bigyan ko si Kumari kasi mayaman si Kumari pag naalaala ko nun Mas malaki ibibigay nun. Diba? Ganyan tayo Lagi may sukli ang ating iniisip. Dapat hindi po ganun. Ano sabi ng Biblia? Ano pa makakamta natin dito sa lupa kung nakamta na natin ang lahat ng bagay dito? Ano pa makakamta natin sa langit? Diba? Kaya ano sabi doon? Kaya tayo nilikha ng Diyos para iukol natin sa sarili sa paglilingkod o paggawa ng mabuti. Number 3. Bakit nga ba tayo nilikha ng Diyos? Ano ang kanyang layunin at plano sa ating nakakilala na at makakakilala pa? Upang maging bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Sabi mo, maging bahagi. Maging bahagi. Ng katawan ni Kristo. Ng katawan ni Kristo. Paano ba mangyayari na tayo maging kabahagi ng katawan ni Kristo? Siya nasa langit, tayo nasa lupa. Paano ba mangyayari yun? May imposible ba sa Diyos? Wala. Lahat kaya niyang gawin yun. Paano mangyayari? Pag binasa natin itong sabi ng Colossus, chapter 1, verse 18, ano sabi doon? Siya ang ulo ng iglesia, Yan. kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ang ibig sabihin niya,
siya ang una, siya ang ulo ng lahat ng mananampalataya na iglesia itinatag ng Diyos noong pamanguna. Siya ang kauna-unahang nabuhay. At ang kumakatawan diyang katawan ay sinasabi ng Ephesians 5:30, tayo mga bahagi ng kanyang katawan. Siya ang ulo. Paano nangyari yun? Napakahiwaga ng Diyos, di ba? Pag binasa pa natin yung 1 Corinthians chapter 2 verse 16, may sinabi pa doon. Ito ang nasasaad sa kasulatan. Sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Kaya tayo ay nagiging bahagi ng katawan ni Kristo. Kapag tinanggap natin siya, sa pamagitan ng salita na ating napakinggan at pinanampalatayaan natin siya, tayo nagiging bahagi ng kanyang katawan. Nababago yung ating kaisipan at pumapalit doon ay ang kaisipang maka-Diyos. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Di ba? Kaya tayo ay nakagagawa ng mabuti. Madalas ay ang nakagagawa ng mabuti sa ating panahon o yung mga bagay na katulad na ganitong bagay na pagpapahayag ng salita ng Diyos, kadalasan nakagagawa niyan yung mga tao na tumanggap ng kanyang salita at binahaginan ng kanyang banal na espiritu. Dahil hindi naman ito may paliliwalag ang kanyang salita sa pamagitan ng sarili naming kaalaman, kundi may papahayag lamang ang salita ng Diyos sa pamagitan ng kaalaman galing sa Diyos. Maliban ang espiritu ng Diyos ay sumataong yun, siya makakapagpahayag ng salita ng Diyos. Maunawaan niya ang hiwaga ng Diyos. Diba? Now, ikaapat, bakit nga ba tayo nilikha ng Diyos? Ano ang kanyang layunin at plano sa ating nakakilala na at makakakilala pa? Upang tayo'y maging anak ng Diyos. Sabi mo, anak. Anak. Hindi ba kayo nasisihan na kayo maging anak ng Diyos? Hindi ba kayo masaya? Samantalang yung iba, pag anak siya ng mga kilalang tao, masaya sila eh. Kasi kilala yung kanilang tatay. Makapangyarihan yung kanyang tatay. Halimbawa, anak ka na isang politiko. Kilala yung iyong tatay. Di ba masaya ka? Ay, how much mo pa kung ikaw ay anak ng Diyos? Ay, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Ano sabi doon? Upang maging anak tayo ng Diyos, kaya tayo nilikha ng Diyos. Paano tayo nagiging anak ng Diyos? Yan ang tanong. Ay samantalang tayo tao. May laman, may dugo. May buto. Ay samantala siya espiritu. Ang sabi ng John, chapter 1, verse 13, ang kaya lang pong gawin ng mag-asawa ay magkaanak sila sa laman at dugo at buto. Pero pagdating doon sa pagiging anak ng Diyos, ito po ay gawain ng Diyos. Ang sabi po doon, sila nga nagiging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Saan buhat daw? Buhat sa Diyos. Sa Diyos. Diba? Now, ano sabi pa doon? Sabi na Santiago chapter 1 verse 18, niloob niyan tayo maging anak niya sa pamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang.
Now, ang sabi doon, pag sinabi niloob, ginusto niya. Kahit hindi mo gustuhin, kung talagang gugustuhin ng Diyos, kaya niyang gawin yun. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka nalalapit sa Diyos o hindi ka na makikinig sa salita ng Diyos, mas magaling. Makinig ka ng salita ng Diyos. At kapag niloob ng Diyos na ikay manampalataya at manalig sa Kanya, doon ka pa lamang masasabing anak ka ng Diyos na makapangyarihan. Niloob niya tayo maging anak niya sa pamagitan ng salita ng katotohanan. Ay, Brad, paano naman yung mga tao na hindi nakakinig ng salita ng Diyos? Masasabi ba natin hindi sila anak ng Diyos? Yan ang katanungan ng marami. Ha? Alam po ninyo mga kapatid, wala pong nilikha sa umpisa pa lamang ang Diyos na masama. Lahat ng bagay ay nilikha niya na pawang mabuti. Di ba binasa natin? Sa lahat ng nilikha niya, napagmasdan niya, naging kagalakan niya. Ibig sabihin, wala pong nilikha ang Diyos na masama. Si Satanas, bakit naging masama? Ayan. Di ba? Ang nagpasama kay Satanas yung sarili niyang hangarin. Di ba? Yun ang nagpasama sa kanya. Hindi naman siya dati talaga masama. Dahil si anghel ng kaliwanagan dati. Siya ay manganganta at mga awit sa harapan ng Diyos. Pero dumating yung panahon na gusto niyang higitan ang lumikha sa kanya. Nag-rebuild siya sa Diyos. Doon nag-umpisa ang kasamaan. At kung mapapansin natin, ang tao po ay hindi po likas sa masama na siya'y lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina. Kahit si Eva at si Adan, na siya'y gawin ng Diyos mula sa alabok, hindi siya po likas na masama. Nadaya lamang siya ng kalaban ng Diyos. At tayo inadamay. Kaya kung mapapansin natin, yung mga bata, kapag isinilang, hindi po yan masama. Kaya hindi po dapat yung binyagan agad eh. Wala po yung kasalanan. Nagkakaroon tayo ng kasalanan kapag nalalaman na natin yung mabuti. Subalit tayo gumagawa ng masama. Kapag tayo may sapat na gulang na, doon pumapasok ang kasalanan sa ating buhay. Na-influensyahan tayo ng ating kapaligiran. Na-influensyahan tayo ng nasa ating paligid. Kaya ang tao nagiging masama. Pero ang katotohanan, hindi po ang tao nilikha, hindi po ang tao likas na masama. Hindi po. Hindi po sinasabi dito na ang mga tao na hindi po nakakinig ng salita ng Diyos ay hindi din po niluloob niya na maging anak niya. Ang sabi po doon, niloob niya tayo maging anak ng Diyos sa pamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang nilalang. Ang dahilan po pala ng bagay na ito upang tayo matangi sa lahat ng kanyang nilalang. Ibig sabihin, upang ito mas higit na makapangyarihan. Saan? Sa hayop? Sa iba pang mga nilalang ng Diyos? Kaya nga pinamahala kay Eva at kay Adan yung mga nilikha ng Diyos nun eh. Diba? Pinamahala sa kanila yung mga hayop. Diba? Sa kanila kapaligiran. Hindi po natatakot noon. Sinda Eva at sinda Adan sa mga higanting hayop na nilikha ng Diyos. Ay samantalang tayo ngayon, butikilang takot na. Diba? Nakakita lang ng bulati, takot na. Bulati pa lang yan. Di ba? Sabi doon, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang nilalang. Di ba? Napakasama pakinggan na ikaw pala yung mas makapangyarihan sa lahat ng ginawa ng Diyos. Di ba? Biruin mo yan. Mas makapangyarihan ka, saan? Sa cellphone mong ginagamit. Diba?
Eh bakit minsan pagka sinabi na, oy, pumunta ka na doon sa iyong higaan, mag-cellphone ka na, sunod ka na. Papa ba mas makapangyarihan yung cellphone? Sinusunod mo yung cellphone. Kaya nawawala minsan tayo sa focus. Di ba? Tandaan po natin na mas higit ka sa lahat ng bagay. Yung cellphone ginawa lang ng tao. Tandaan po natin yan. Ha? Yung mga bagay na ginagawa ng tao, mas higit sila dun. Mas higit ang tao. Kaya kung mapapansin mo ha, kahit ang hayop, kahit ang mga halaman ay may buhay, higit ka pa din sa kanya. Bakit? Sapagkat ang tao lamang bukod tangi ang pinagkaluban ng kanyang banal na espiritu. Amen? Ang tao lang ang binigyan ng tumpak ng pag-iisip, katulad ng pag-iisip gaya ng Diyos. Diba? Masigit ka sa mga puno, masigit ka sa mga hayop. Ayaw natin paniniwalaan na ang tao ay galing sa unggoy. Napakalayo ng hitsura mo kisa sa unggoy. Tingnan mo yung katabi mo. Di hamak na mas maganda yan sa monkey. Diba? Kaya naman minsan pangit ang tingin mo dyan kasi may galit ka eh. May tampo ka eh. Inaaway mo eh. Kaya yung masama ang tingin mo sa kanya minsan. Pero katotohanan, higit tayong mga tao sa nilikha ng Diyos. Diba? Now, ano sabi doon? Ang Diyos po ang nagkakaloob ng bagay na ito. Basahin pa natin yung 1 Peter chapter 1 verse 23. Sapagkat, kapag nabinigati ng salita ng Diyos, sasabi doon, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay, at walang kamatay salita ng Diyos. Ayan, galing ano? Now, kapag ka tayo anak na ng Diyos, ano ba yung pwedeng tawag dito? Ano ba ang dapat natin gawin? Para makagawa ka lalo na mas mabuti sa harapan ng Diyos, ang kinakailangan natin yung tinatawag na ang talagang tinatanggap ng anak ng Diyos sa ating kasalukuyang panahon, yung mga tao na hindi na nagpapatuloy sa kanyang masamang ginagawa. Pag binasa natin yung 1 John chapter 3 verse 9, ano sabi doon? Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang Ama niya. Hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Palakpakan ng Panginoon. Ang ganda niya, no? Ang tinatanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Kaya nga, sabi ng ating topic alam niyo hindi pa man tayo, tawag dito, isinisilang sa daigdig na ito, mayroon na siyang plano. Walang pagkakaiba yan doon sa iyong anak. Hindi pa siya isinisilang, nandun pa siya sa loob ng tiyan ng iyong asawa. Meron ka na ibinibili para sa kanya. Kahit pa hindi na napapa-ultrasound pa yung iyong anak, minsan na ibibili mo na ng damit. Minsan nabibili mo pa nga damit na pambabae, yung pala lalaki yung anak mo. Kaya paglabas, magugulat ka, lalaki pala. Hindi pala babae. Diba? Magtataka tayo. Kung mga tayo may planong ganun, na mabuti sa ating mga anak. Misa, plano natin, anak natin na makapagtapos. Makakuha na isang magandang opportunity. Diba? Tawag dito, makapagtayo siya ng sariling negosyo. Yan ang mga plano na magulang sa anak.
Diba? Kung ang mga tao ay may plano na mabuti sa kanyang sa kanyang tawag dito mga anak, lalong higit ang Diyos. Kaya sabi doon, ang Diyos ay lagi may plano sa atin. Hindi pa tayo isinisilang. Pag binasa mo yung Ephesians chapter 1 verse 4, hindi pa tayo isinisilang, tayo nakatalaga na sa Diyos. Sabi doon, at sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang na tayo bago pa nilikha ang sanlibutan. Ibig sabihin, hindi pa ginagawa ang mundong ito, ikaw pala ay hinirang na ng Diyos. Ano ibang salita yung hinirang? Pinili ka na. Itinalaga ka na ng Diyos para sa Kanya. Kaya kung iisipin po natin, ang tao ay hindi po i-design. Hindi po siya i-design para sa impyerno. Hindi po ang tao i-design para maging kalawawan natin yung kalaban ng Diyos. Hindi po. Tayo i-design sa Kanyang kawanis. Katulad. Diba? Kaya nga sabi niya dun sa Genesis likhain natin ang tao na ating kawanis. Genesis chapter 1 verse 26. Pag sinabing kawanis, katulad. Napakalaking pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa, biruin mo, ang Diyos sa makapangyarihan na gumawa ng langit at lupa, na gumawa ng ating buhay, na gumawa ng lahat na hindi natin nakikita. Biruin mo, isipin mo. Kawanis pala natin siya. Amen? Kaya kung isipin natin, dapat tayo, bilang nilikha ng Diyos, dapat tayo ay kapakipakinabang. Bakit ba ginawa yung cellphone? Para Para communicate sa malayo. Yan. Para kahit saan ka naandun, pwede mo magamit na makausap mo yung dapat mo kausapin. Yan sila inuupuan mo. Bakit nilikaya? Bakit ginawa ng tao yan? Para Maupuan mo. Hindi para tayuan mo. Diba? Hindi para ihampas mo. Diba? Yan ang dahilan. Ganon din tayo. Kaya tayo nilikha ng Diyos. May dahilan. Kaya tayo narito, may dahilan. Kasi minsan may mga tao na kapag maraming problema, ang sasabihin niya, bakit ba ako narito? Gusto ko nang mamatay. Diba? Bakit ba tayo nagpapakamatay? Kasi hindi po nila nauunawaan kung anong buhay mayroon siya. Diba? Minsan kapag mabigat ang ating problema, minsan gusto na natin takasan ang problema sa pamamagitan ng pagpatiwakal. Kaya minsan din natin naunawaan Now, ang sabi doon, hindi pa manilikha ng Diyos ang sanlibutan, tayo po ay nakatalaga na sa Kanya. Tayo po ay may plano na ang Diyos. Ang sabi po doon, basahin ko nga uli yan, Ephesians chapter 1 verse 4. At sa ating ang pagkikipag-isang ito, hinirang na tayo bago panilikha sa libutan upang maging banal. Sabi mo nga, banal. Banal. At walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ay, Brad, ang sabi diyan, maliwalag na upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Paano mangyayari yun? Paano mangyayari? Ay, ikaw ay nasa katawang tao. Nagkakasala ka pa. Yan. Ang sabi doon, unawain natin, dahil pa rin sa pag-ibig ng Diyos. Siya pa din. Diba? Siya pa rin. Ibig sabihin, susunod ka lang. Siya pa rin ang gagawa nun. Hindi iaasa sa'yo upang ikaw maging banal. Ang Diyos ang mag-uudyok sa'yo para ikaw ay maging banal. Palakpakan ng Diyos. Diba? Gagawin mo lang. Dahil sa kanyang pag-ibig.
Siya pa nilang gagawa. Siya pa nilang kikilos. Susunod ka lang. Hanapin mo siya. Parang ganyan, o. Yung handle lang, cellphone na kinaanuhan ng ating paglalay. Kahit saan mo pihitin niya, susunod yan. Dahil delikayan, yan na talagang mission niya. Yan ang talagang gawain niya. Kung saan gusto yun ang gagamit, susunod siya. Pag hindi siya sumunod, mababali siya. Masisira siya. Ganon din tayo. Ha? Pag hindi tayo sumunod, masisira tayo. Hindi tayo magiging banal. Ang lalabasan natin ay Hangal. palakpakan ng malakas ang Diyos. Ano pala naman natin yun eh? Hangal. Diba? Hindi pa tayo nilikha ng Diyos. Nakatalaga ka na sa Kanya. Ha? Hindi pa tayo nililikha ng Diyos. Meron ang lilitaw sa aking mga anak na magpapahayag na salita ng Diyos. Amen? Gusto pa ba ninyo? Ayaw na. Ha? May nabasa pa din ako doon sa doon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 7. Malapit na tayong matapos. Paras 10, ano na? Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos. Pakibasa. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikakaluwalhati bago likhain ang sanlibutan. Yeah, tingnan mo, bago palikhain. Di ba? Pumasok na tayo sa imahinasyon ng Diyos. Amen? Bakit kaya hindi yung mga anghel ang sinuportahan ng Diyos? Ay samantalang yung mga anghel naman ang unang nilikha. Sino ba unang nilikha ng Diyos? Yung tao ba yung mga anghel? Anghel. Kasi hindi pa man nilalangan sa libutan, meron na sila doon kaharian. Yung mga anghel din naglilingkod sa Diyos. Ay nagkataon nga na nag-rebuild yung pinuno ng mga anghel. Kaya yung third part na lamang ng mga anghel ang natira sa Diyos. Yan yung inuutosan. Noong mga panahon na hindi pa si Kristo nagkakatawang tao, inuutosan. Noong panahon ni Abraham, panahon ni Joseph, di ba? Ni Maria. Di ba? Yan yung mga utosan. Bakit hindi yun na sinuportahan? Ang sinuportahan niya yung mga lahi. Nino? Ni Abraham. At tayo yun, tayong tao. Bakit kaya? Pwede naman na, yun ang ulit suportahan niya. Pwede naman baguhin niya. Di ba? Kasi minahal niya tayong tao eh. Di ba? May nabasa ako dun sa Hebrews chapter 2 verse 14. Ginawa niya ito, para yung kalaban ng Diyos ay maigupo. Yan ang mga anak at tinutukoy dito. Tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya. Ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Kasi nung nagkasalang tao, napailalim tayo sa kapangyarihan ng kasamaan. Upang matalo yung kasamaan, para hindi masabi ng diablo na, ay Diyos ka, kaya-kaya mo ko igupo eh. Makapangyarihan ka eh. Nagsatao ang Diyos. Diba? At tumamatay si Kristo, binawi ng Diyos ang para sa Kanya. Tinalo na niya. 1,000 taon na ang kalaban. Kaya yung mga tao nakakinig sa salita ng Diyos at nananampalataya, meron siyang kapangyarihan na labanan ang masamang lalang ng kalaban ng Diyos. Amen? Amen. Diba? Palakpan na malakas ang Diyos. Ano pa? At dahil tayo anak ng Diyos, tayo nilikha ng Diyos, tayo ay, in Romans chapter 8 verse 17, ano ating mapapala pagdating ng panahon?
8:17. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Yan. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya. Tagapagmana. Amen. Hindi po material na bagay ang ating pong mamanahin. Ang mamanahin natin, ay yung bahay natin doon sa langit. Kung wala tayong bahay dito, kung wala tayong ami-amian dito, kung tayo naman ay nakipagtiis kay Kristo, meron tayong hihintayin at aasahang mamanahin. Amen? Diba? Sabi doon, at yamang mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo nakipagtiis sa Kanya, tayo may dadakilain ding kasama niya. Ang kailangan lang natin, pagtiisan natin yung mga nangyayari sa atin. Amen? Kasi kahit anak ka ng Diyos, hindi ka exempted sa mga tiisin sa buhay. Pero hindi po hadlang yung mga tiisin sa buhay kung nagmamahal ka sa Diyos. Tama ba? Amen. Diba? Kasi kung mahal mo ang Diyos, gagawin mo yung pamamaluwalhati ang Diyos. Mapaglingkuran mo ang Diyos. Mapaglingkuran natin ang Diyos. Now, ano ba yung mga katunayan tayo talagang anak ng Diyos? Ano ba yung patunay? Ikaw sa sarili mo, ano yung patunay na anak talaga ng Diyos? Sa iyong sarili. Sa ating sarili. Sinusunod yung... Ay, ganito yan. Basahin natin yung yung Ephesians chapter 1 verse 13. Ang sabi doon, kayo may naging bayan ng Diyos. Pag sinabi bayan ng Diyos, naging tahanan ng Diyos, na kayo manalig sa Kanya. Kailan yon? Matapos inyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya ano sabi doon? Kaya't ipinagkaloob sa inyo Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak. Sabi mo tatak? Ng pagkakahirang sa inyo. May tatak tayo. Tatak. Yan. At ang sabi ng Galatians chapter 4 verse 6 to 7, anong tatak na yon? Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka naalipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Tayo ay may tatak at pinagkalooban ng banal na Espiritu galing sa Diyos para tayo makatawag ng Ama. Ama. At dahil ikaw ay tawag dito, mayroon banal na Espiritu na hindi ka na alipin ng kasalanan. Diba? Hindi ka na alipin ng sarili mong kagustuhan, kundi kay alipin na ng Diyos. At kapag alipin ka ng Diyos, pag sinabi ng Diyos na manalangin ka, mananalangin ka. Pag sinabi ng Diyos na magbasa ka ng Biblia, mag-aral ka ng Biblia, susundin mo yun. Amen? Diba? Hindi tayo nagpapa-apekto doon sa ating gusto, kundi ang sinusunod natin ngayon, yung udyok ng Kanyang Espiritu. Nangyayari ba yun sa inyo? Amen. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Ang hinaan ng amen parang ilaw ng pusa Malakas kasi. Diba? Salamat. Now, ulitin ko po. Bakit nga ba tayo nilikha ng Diyos? Ano ang Kanyang layunin? At plano sa atin? Nakakilala na at makakakilala pa. Una, upang tayo maging kagalakan ng Diyos. Ikalawa, upang iukol natin ang ating sarili sa paglilingkod sa kapwa-tao at sa Diyos. Ikatlo, upang maging bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Ikaapat, upang maging anak tayo ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Tayo ang papalit na magpupuri na walang humpay sa kalangitan pagdating ng araw. Kaya
Kaya dito pa lang, dapat tayo nagpa-practice na, ensayo na tayo. Bagamat may limitasyon ng ating lakas, ang ating kapangyarihang ibinigay ng Diyos dito, ito yung ground. Ito yung, ang tawag dito, ito yung lugar na para tayo ay mag-ensayo. Amen? Doon wala naman tayong gagawin kundi magpasalamat at magpuri sa Diyos Ay paano kung dito pa lang hindi tayo maalam magpuri at magpasalamat sa Diyos? Di ba? Kaya dapat dito pa lang practicein natin yung ating sarili. Palakpakan na malakas ang Diyos. Tayo po ay ginawa ng Diyos. Hindi para pabayaan niya. We are made by God. Hindi tayo dinisign ng Diyos para sa kapahamakan. Tayo ginawa ng Diyos para tayo makasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Tayo ginawa ng Diyos para tayo kanyang kalugdan. Kung tayo gumagawa ng mabuti. Na hindi tayo lalo humihingi ng kapalit. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa tanghaling ito. Salamat po sa lahat ng sumubaybay at nakasumpong sa gawain ito ng ating Panginoon. Loobin ng Diyos na patuloy kayong sumubaybay sa mga ganitong pangangaral na salita ng Diyos. Patuloy kayong magkaroon ng katyagaan na magbasa, mag-aral at magnilay ng salita ng Diyos. At patuloy tayong matutong magpuri at magpasalamat sa Kanya sapagkat ito lamang ang ating pong may hahandog at may babalik sa Diyos na may gawa ng ating buhay. Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami pinagpapasalamat sa pagkakataong ito muli na isang bagong katagumpayan muli ang iyong pinagkaloob sa amin upang ikaw ay aming ipakilala, ipahayag ang iyong kahangahangang mga ginawa at ginagawa pa sa aming buhay. Salamat o Diyos at ikaw ang Diyos na aming nakilala. Salamat o Diyos at binibigyan mo kami ng pagkakataon na kami po ay gawin namin ang mga bagay na ito na hindi kami humihingi ng kapalit ng anumang bagay. Kundi kami, Panginoon, umaasa sa iyo, nagtitiwala, nananalig, na may mas malaki kang gantimpala na ibibigay sa amin, hindi lamang dito sa lupa, kundi sa iyong kaharian. Panginoon, pagpalain mo po ang mga taong sumubaybay sa iyo at nakasumpong ng gawain mo ito, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy mo silang ingatan, proteksyonan sa mga sakit na kumakalat sa aming kapaligiran. Dalangin ko po, Panginoon, kung sila po ay nanghihina yung palakasin, kung sila ay nanlupaypay sa iyong paglilingkod, bigyan ng kasiglahan, kung sila, Panginoon, nawawalan ng pag-asa, bigyan ng pag-asa. At kung sila ay natatakot, biyayaan sila ng lakas ng loob. Kung sila po, Panginoon, ay nalalayo, ay iyong ibalik. Panginoon, ako po'y naniniwala mula sa iyong trono hanggang sa aming kinatatayuan. Alam mo po ang mga pangyayari sa aming buhay. Nababasa mo po ang laman ng aming puso at isipan. Ikaw po nakakakilala sa amin kung anong mayroon kami sa aming buhay. Kaya naman, Panginoon, sa oras pong ito, amin pong dinadalangin sa iyo. Ano man po ang aming karamdaman sa aming physical, mula ulo hanggang talampakan, sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan, sa latay at tubo ng aming banal na aming Panginoong Jesucristo, amin pong ganap na inaasa ng kapangyarihan sa aming katawan. In Jesus' name, ano mga karamdaman sa aming katawan physical, lumayas ka sa aming katawan ito. At dalangin po namin, Panginoon, biyayaan mo po kami ng bagong kalakasan, bagong katatagan, bagong pag-asa, at dalangin po namin, kami patuloy na makapaglingkod sa iyo sa habang kami ay nabubuhay sa daigdig nito. O hallelujah! Salamat po ng marami, Panginoon, sa umaga po ito.